Ano po ang ating mga responsibilidad bilang mananampalataya? Yung tinatawag po, maminamal na privilege, na ikaw ay pinili ng Diyos before the foundation of the world. Hindi ka pa maminamal ipinapanganak. Hindi pa magkakilala ang nanay at tatay mo. Hindi pa ginagawa ang mundo. Ang Diyos ay napakatalino, mga minamahal, pinakamarunong. The only wise God, biro mo, ilang libong taon pinag-isipan ka. Ilang taon pinag-isipan niya na ikaw ba'y ililigtas ko? Ikaw ba'y magiging Kristiyano? Kaya ka napunta rito, ilang libong taong pinag-isipan ka ng Diyos na napakarunong. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Kaya ka nakakilala sa malapang noon. Kaya ka narito ngayon. Ikaw ay tinawag ng napakarunong ng Diyos. Na ito po'y ilang libong taon niyang pinag-isipan. Ang taga niyang pinag-isipan kung ikaw ay magiging karapat-dapat na anak ng Diyos. Kung ikaw ay magiging matuwid na Kristiyano. Tapos babaliwalain mo lang ang paglilingkod mo sa Diyos. Pag wala ka lang ginagawa, darling, dalo tayo, nakakainip sa bahay. Biro mo, ang Diyos napakarunong, napakatalino. The only wise God. Sabi na Romans 16:27, ilang libong taon niyang pinag-isipan bago kanya dalhin sa banal na gawain. Kaya hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Kaya ka narito, kaya ka tinawag, kaya ka naglilingkod sa Diyos. Ang Diyos na pinakamatalino, pinakamarunong, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay pinili ka before the foundation of the world. Amen. Kaya nga, bilang ganti natin sa Diyos, gawin natin ang ating responsibilidad. Ang katumbas ng ating privilege ay responsibility. Ano po yung responsibilidad natin dito? Basahin mo natin 2 Chronicles 29 verse 11. Mamaya naman makikita nyo po ang ating mga responsibilidad bilang mga Kristiyano. 2 Kronika, Kapitulo 29, talatang 11. Mga anak ko, huwag kayong magpabaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya, at kayo maging Kanyang mga tagapangasiwa, at magsunog kayo ng kamangyan. Amen. 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 Mga minamahal, ang responsibilidad natin dito, huwag magpabaya. Sabi nito, mga anak ko, huwag kayong magpabaya. Sabagat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harapan niya, upang mangasiwa sa Kanya, at kayo maging tagapangasiwa niya. Yan po ang responsibilidad natin, huwag mong pabayaan. Unang-una ang pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag kang magpabaya. Sabi ng Proverbs 28 verse 9, ang hindi nakikinig ng salita ng Diyos, pati panalangin mo karumal-dumal. Magiging karumal-dumal, pati dasal mo. Sabi, huwag kayong magpabaya sa pagdalo. Imagine, maminamahal, sino ka para pagkukulan ng pansin ng Diyos? Ang Diyos, nananatiling Diyos kahit wala tayo. Pero kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala kang kwentang tao, wala kang kabuluhan. Dumi ka lang dito sa lupa. Pero sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Pinili tayo ng mahal na Diyos. Amen. Kaya nga, ang responsibilidad natin dito, huwag kayong magpabaya. Gampanan natin ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Mga minamahal, maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang pinakadakilang bagay, pinakamaliit na bagay na hiningi ng Diyos. Maglingkod tayo sa Kanya. Amen. Kung mahalaga sa inyo ang trabaho, mahalaga sa inyo ang negosyo, mga minamahal, mas mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Ang trabaho, mga minamahal, ang negosyo, nandyan lang yan. Sabi nga ng Biblia, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Pupunuan ng Diyos ang iyong mga pangailangan. Pero kung ang pabayaan mo, ang paglilingkod mo sa Diyos, mga minamahal, lahat sa iyo mawawala. Mawalan ka ng kabuhayan, mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng kalusugan, higit sa lahat, mawala ang buhay mo.
Pag nagpapabaya ka sa paglilingkod sa Diyos, namatay ka, kinuha buhay mo ng mala Panginoon, hindi ka malangit. Hindi ka malalangit. Nasa Biblia, maminamahal, Hebrews 10:25-27. Huwag kaliligtaan ng pagkakatipon, ganong namamalas nyo na malapit ng araw. Sapagat kung ating pababayaan ng ating pagkakatipon, maminamahal, sabi, isang kagalitan at kabangisan, maminamahal, ang igaganti ng Diyos, mga minamahal, parusa ng Diyos sa mga kaaway. Sabi, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, lalo na kung namamalas nyo na nalalapit ang araw. Sapagkat kung pababayaan natin ang mga pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Biro mo, anak ka ng Diyos, pagdating dun sa pagliban, ang tawag sa iyo ng Diyos, kaaway. Lalamon sa mga kaaway. Anak ka ng Diyos, tinubos ka ni Kristo sa krus. Namatay siya dahil sa iyo, anak ka niya. Alam niyo, ang pinakamapalad sa lahat ng mga mananampalataya na naglingkod sa Diyos, ang mga Kristiyano sa kapanahunan natin. Yung Kristiyano ngayon, maminamahal, mula nung namatay ang malapang noon sa krus, tapos tayo naging mga anak niya. Kasi ang tawag sa atin, sons of God, children of God. Sila Abraham, maminamahal, yung mga unang mga Kristiyano noon, mababasa nyo sa Bible, ang tawag sa kanila, servant. Katulong. Katulong. Iba yung lagay ng katulong, iba yung lagay ng anak. Pag ikaw ay anak na isang mayordomo, na isang pinakamayamang tao, natural, tagapagmana ka. Uutusan mo yung mga katulong. Pero mga minamahal, sa panahon natin ngayon, ang tawag sa atin ng Biblia ay mga anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, ang sinumang tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ang sumampalataya sa Kanyang pangalan. Pero sila Abraham, makita niyo, mabasa niyo Bible, alipin ang tawag ng Diyos sa kanila, servant. Kahit yung mga panahon ng mga apostol noon, servant sila. Pero ngayon, tayo po ay pinagpala ng Diyos sapagkat ngayon ay hindi na tayo alipin, hindi na tayo mga minamahal, mga alalay, kundi tayo ay mga anak ng Diyos. At kung anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang responsibilidad natin, huwag tayong magpabaya. Tandaan niyo yan, maminamahal. Ako, nung nalaman ko napaka-importante ang pagsamba, iniwan ko yung trabaho ko. Mga 1982, maminamahal, ang sweldo ko ay kinsenas 3,000, tapos katapusan 3,000. Inuulit-ulit ko ito, maminamahal, para makita nyo kung paano dapat pahalagaan ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Pero ngayon, maminamahal, mas pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon kaysa nung ako'y nagtatrabaho pa. Sapagkat ngayon, higit ang pagpapalang tinanggap ko kaysa noon, maminamahal, na hindi pa ako tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon bilang manggagawa. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, ang responsibilidad natin dito, huwag kayong magpabaya. Pwede kayong mag-absent kung importante. Pero kung wala kayong ginagawa, nagpapalipas ka lang ng oras, huwag kang liliban. Kung magagawa nyo nga, maminamahal, sabi nga ng ating beloved pastor, kung gusto nyo makasama sa rapture, pilitin nyo makadalo ng 3 times a week. Kung hindi man, 2 times. Kung talagang napaka-busy nyo, 2 times. Pero kung Sunday Christian ka at once in the blue moon ka lang, mapunta ka rin sa langit. Uy, langit din pala. Pero magpapugod ka ng ulo. Nasa Revelation 20 verse 4, mapugutan ka ng ulo. Maiwan ka sa rapture, wala kang ibang gagawin dito. Takbo rito, takbo roon. Dadalo ka sa gawain, wala na mga Kristiyano, nag-rapture na. Hahanapin mo sila. Asan si brother? Asan si sister? Worker, asan sila? Wala na, naiwan ka na. Kasi hindi mo pinahalagaan ang paglilingkod sa Diyos. Ito, inuulit-ulit natin ito, maminamahal, kasi gusto ko pong malaman ano magiging kahinatnan kapag naiwan ka sa rapture.
Pag naiwan ka sa rapture, maminamahal, ang chance mo para mapunta sa langit, magpapugot ka ng ulo. Revelation 20, verse 4. Kailangan mo magpapugot ng ulo. Kung ayaw mo magpapugot, hindi ka aakyat sa langit. Kasi ito-torture ka, maminamahal, ng mga leader ng reliyon dito sa sanlibutan pag naiwan ka sa rapture. Amen. Kaya sabi rito, maminamahal, ang ating responsibilidad, huwag tayong magpabaya. Bigyan natin ng importansya ang paglilingkod sa malapang na. At pangalawa, sabi, Job 36 verse 21, sabi po rito, maminamahal, huwag lingunin ang kasalanan. Job 36 verse 21, kaya hindi basahin po natin? Job chapter 36 verse 21. Ikaw ay mag-ingat, huwag mong lingunin ang kasamaan, sapagkat ito yung pinili sa halip ng kadalamhatian. Amen. 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 Ikaw ay mag-ingat, huwag mong lingunin ang kasalanan, huwag mong lingunin ang kasamaan, sapagkat ito yung pinili sa halip na kadalamhatian. Pag pinili mo ang kasalanan, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang kasunod nito ay kadalamhatian. Maiwan ka sa rapture. Sabi rito, huwag mong lingunin ang kasamaan. Sabi ng banal na kasulatan, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, dapat hindi na binabalikan ang kasalanan. Kung dati kang babaero, huwag ka nang maging babaero. Kung dati kang lasenggo, huwag ka nang maging lasenggo. Kung dati kang naninigarilyo, huwag ka nang manigarilyo. Kung dati kang nagmumura, huwag kang magmumura ngayon. Kung dating materialistic ka, wala kang inisip, kundi pera, pera, pera! Pag pipira-pirasuhin ka ni Satanas sa impyerno, walang matitira sa iyo. Pag nagkapira-piraso ka sa impyerno, mabubuo ka uli. Pipirasuhin ka uli. Sa impyerno, walang katapusan ng buhay ng tao doon. Pag ikaw pinipiraso-piraso, kinain ka ng uod, mabubuo uli ang katawan mo para may pagkain uli yung uod. Ganun ang buhay sa impyerno. Hindi mauubos yung katawan mo ron, maminamahal. Magkakaroon ka ng immortal na katawan, pero pang-impyerno. Kakainin ng mga uod yan. Pag lumaki na yung uod, buto na lang ang nasa katawan mo. Wala na, puro buto na lang. Biglang babalik uli yung katawan mo para may pagkain uli yung uod. Eternal. Sabi, eternal worms ang kakain sa ating mga katawan. Kaya sabi rito, kaya nga mag-ingat ka. Huwag mong lingunin ang kasamaan. Nilingunin. Nilingunin. Huwag mo nang lingunin. Amen. Ibig sabihin ng lingunin, huwag mo nang balikan. Alam mo naman kung ano yung kasalanan. Alam mo naman yung kasamaan. Nilumingon. Huwag kang lilingon. Halimbawa, may nagsusugal dyan, manood ka lang. O Brad, isulong mo yun. Bawal pala yun. Ako dati nung ako'y hindi pa worker, akala ko pwedeng manood ng sugal. Tinuturoan ko magkamada ng puso yung kasama ko. Yung pala bawal pa rin yun. Bawal yun. Huwag mong lilingunin. Huwag mong babalikan. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, lumayo tayo ng lumayo sa kasalanan sapagkat tayo pinili ng Diyos para tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ikaw ay mag-ingat at huwag mong lingunin ang kasamaan. Ang ating responsibilidad dito, maminamahal, huwag mong lilingunin ang kasamang iniwan mo. Kung babaero ka dati, huwag ka nang maging babaero ngayon. Kung sugarol ka dati, huwag ka nang magsugal ngayon. Hindi pwede, maminamahal, yung ginagawa ng ibang simbahan ngayon, ibang church. Sa Pilipinas, wala silang mga beer houses. Kasi kilala sila sa Pilipinas eh. Doon nagtayo ng mga beer houses sa ibang bansa. Hindi sila kilala. Ganun ang style ng mga leader ng reliyon ngayon. Yung namatay yung pinaka-leader nila, tapos ang pumalit yung isa, kamag-anak niya, pamangkin niya yata, napunta sa ibang bansa, doon nagtayo ng mga beer houses. Tignan niyo mga minamahal, ang totoong paglilingkod sa Diyos,
wala nang lingunan sa kasalanan. Ang tinalikuran mo, hindi mo na pwedeng balikan sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ang sinumang na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Amen! At pangatlo rito, pang minamalasabi ng Biblia, tayo po ay kinakailangan magsipagbunga. Amen! Kung ikaw ay mananampalataya, naniniwala kang anak ka ng Diyos, naniniwala kang tagalangit ka, sabi ng Biblia, ang puno na hindi nagbubunga ay puputulin at igagatong sa apoy. Sabi rito ng John 15:16, magsipagbunga kayo. Hindi pwedeng ikaw lang ang ligtas at hindi rin pwedeng wala kang bunga. Ang tinutukoy na bunga dyan, yung bunga ng Espiritu Santo. Sa Galatians 5:22 and 23, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, long-suffering, at ito po yung siyam, 9 fruit of the Holy Spirit. Nasa Galatians 5:22-23. At yung bunga ng kaluluwa, dapat bawat mananampalataya may mga naidadalang kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Paano ka magdadala ng kaluluwa? Hindi ka interesado. Sa pakikinig nga ng salita ng Diyos, hindi ka interesado, paano pa magdala ka ng kaluluwa? Pati asawa mo, hindi mo madadala sa paglilingkod. Pag gano'n ang paglilingkod mo sa Diyos, kailangan magsipagbunga kayo. Yan ang ating responsibilidad. Ang pribileyo mo, pinili ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, before the foundation of the world, kailangan gantian mo ng utang na loob ang Diyos. Sino ka? Ano ka? Bakit ka pinili ng Diyos? Maraming higit na mas mabuti sa iyo. Maraming higit na nagpapalaga ng kaligtasan sa iyo. Pero ikaw ang pinili. Bakit? Kasi nakita ng Diyos, ikaw ay merong tapat na puso at ikaw ay merong mapagmahal na puso sa ating mahal na Panginoon. Kaya mas pinili ka ng Diyos kaysa sa mga kapitbahay mo, kaysa sa mga kamag-anak mo. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Biro mo, 6 million years pinag-isipan, ay 6,000 taon pinag-isipan ng Diyos. The only wise God nag-isip ng 6,000 taon. Kaya imposible nagkamali siya sa pagkapili sa iyo. Ang pinakamarunong ng Diyos, 6,000 taong kang pinag-isipan. Kung ikaw ay tatawagin niya, kung ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Ganon pinag-isipan ng Diyos kung bakit ka naligtas. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos na marunong. Amen. Sabi rito, John 15:16, talo natin ng verse 19, maminamal, basahin natin. John 15:16, talo ng 19. Ito po sa Juan Kapitulo 15, talatang 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. 19. Kung kayo taga sanlibutan, ay ibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Amen. Amen. Pinili tayo ng Diyos, maminamal, mula sa sanlibutan. Napakarami ng tao sa sanlibutan. Ilang daang milyon na ang Pilipino, maminamal, sa panahon natin ngayon. Ilang mga 100 million na yata ang tao sa Pilipinas. Kung di ako nagkakamali. Amen. Pero sabi rito, tayo'y pinili ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay hinirang, mga minamahal. Sabi, hindi ko kayo hinirang. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo ang hinirang ko. Aking kayo'y inialal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at manatili ang inyong mga bunga upang anuman ang inyong hilingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibibigay sa inyo. Ang layunin, kaya ka pala pinili ng Diyos para magbunga. Amen? Anong bunga yan, maminamal? Unang-una, magkaroon ka ng Galatians 5:22-23, the fruit of the Holy Spirit, singular. Kailangan isang kumpul yan, hindi yan plural, singular. Ibig sabihin, dapat yung siyam, mapasayo yan, singular.
Galatians 5:22 and 23. Kapag ikaw ay may bunga, kung gusto mong magkaroon ka ng bunga, maminamahal, isa sa mga paraan ng Diyos, magdala ka ng kaluluwa. Bunga ng kaluluwa ang pangalawa diyan. Nasa James chapter 5 verse 19 and 20. Magdala ka ng kaluluwa sa paanan ng malapang noon, hindi yung naghihintay ka lang ng langit. Hindi pwede, maminamahal, na pagkatapos maligtas, sarilinin mo lang yung kaligtasan mo. Kaya tayo pinili ng Diyos para makapagligtas din ng iba. Tignan nyo, yung mga apostol noon, maminamahal, kung hindi sila umayo, kung hindi nila ibiningit ang buhay nila, maminamahal, iniwan nila ang Israel. Sila yung naglipana sa iba't ibang panig ng mundo. May napunta sa India, may napunta sa Africa, may napunta sa Espanya. Lahat sila'y namatay, napugutan ng ulo. Ang iba po ay pinakain sa leon. Pwede naman silang nandun lang sila sa chapel, nakita ng praise the Lord, tapos dadalo lang. Pagdating ng gawain, dadalo na naman. Pero naglipa na sila, humayo sila. Ibig sabihin, tayo po, huwag tayong manatiling dalo lang ng dalo. Dapat mumayo tayo, magdala tayo ng kaluluwa. Sabi rito, kung mababasa na James 5:19 up to 20, sabi makapagbunga tayo, sabi rito. Ito sa James chapter 5 verse 19 up to 20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilis sa katotohanan, ay siya pagbabaliking loob ng sinuman, ay alamin nito na nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. 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 Sabi ng Biblia, maminamahal, ang sinumang, sabi rito, ang alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng kanyang karamihang kasalanan. Pag nagdala ka ng kaluluwa, natatakpan ng kasalanan mo. Amen. Kaya sabi ng Biblia, maminamahal, magsipagbunga tayo. Isa sa responsibilidad natin, sabi ng Biblia, pinili ka ng ating mahal na Panginoon para magsipagbunga. Amen. Hindi lamang pribileyo ang tinanggap mo, kundi responsibilidad. Ang responsibilidad mo, magbunga ka. Hindi ka tinawag ng Diyos para ikaw lang ang papunta sa langit. Gusto niya, pati mga loved ones mo, mga kamag-anak mo, makakakilala mo, mga nakakausap mo, dalin mo sa paglilingkod sa Diyos dahil ang mundong ito ay gagawin dagat-dagatang apoy. Walang mananatili dito kahit ikaw na maging presidente sa buong mundo sa loob ng 20 taon o 40 taon. Kung pahirapan ka ng milyong years sa dagat-dagatang apoy, hindi baling ordinaryong tao ka lang, basta magmana ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Dahil pagdating sa langit, sabi ng Biblia, He made us kings and priests. Pagdating sa langit, tayo ang magiging hari. Kaya ang Diyos, hari ng mga hari eh. Pagdating natin doon, ang mga mananampalataya, magiging reyna. Ang mga lalaki, magiging hari. Revelation chapter 5 verse 10. He made us kings and priests. Dito kahit magtrabaho ka na magtrabaho dito, gawin mong araw ang gabi, gawin mong gabi ang araw, hindi ka maging presidente. Amen. Hindi ka maging presidente rito pag ordinaryong tao ka. Pero pagdating sa langit, sabi ng Biblia, He made us kings and priests forever and ever. Dito 6 years lang sa langit, magpakailan-kailan paman. Hari ka. Gagawin kang hari ng ating mahal na Panginoon. Everybody siya, praise the Lord. At ang kauli-ulian, maminamahal, sabi po rito sa 1 Korinto 1:27 hanggang 29, huwag nating ipagmamapuri ang ating kalagayan. Sabi ng Biblia, tayo magiging hari, tayo po, mga minamahal, ay pinagpala ng Diyos sa lahat ng mga pinagpala, pero bilang mga anak ng Diyos, masamang magpapuri. Ang Kristiyano, maminamahal, humble yan. Hindi porket may katungkulan ka sa church, preacher ka, ordained preacher ka, choir member ka, butchered ka, mga minamahal, magmamapuri ka na. Sabi rito, huwag tayong magmamapuri. Yan pong ating tinatawag na responsibilidad. 1 Corinthians 1:27 hanggang 29, basahin po natin.
Ang Korinto, Kapitulo 1, talatang 27 hanggang 29. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa salibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina ng salibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng salibutan at mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. 29, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Amen. 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 Sabi ng Biblia, maminamahal, pinili tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinili niya ang mga kamangmangan sa sanlibutan upang iyain ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga mahihina sa sanlibutan upang iyain ang mga bagay ng mga malalakas. Pinili ng Diyos ang mga mabababa sa sanlibutan. Maminamahal, ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos, maminamahal, mga walang halaga upang bigyan ng pagpapalaga ang mga taong walang halaga, upang walang laman ang magmapuri sa harapan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, kahit sino ka ngayon, kahit ano ka, ano man ang naabot mo, maminamahal, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka dapat nagmamalaki. Yan ang iyong privilege. Yan po, maminamahal, ang iyong responsibilidad. Kailangan nating lumakad na may pagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang nagpapakumbaba ay itataas, ngunit ang nagmamataas, ibababa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Wala nang pinakamataas na kalagayan, maminamahal, sa sanlibutan ito, kundi ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Dahil sino man sila ngayon, ano man sila ngayon, may hangganan ang kanilang kapangyarihan, may hangganan ang kanilang kalagayan. Pero tayong mga anak ng Diyos, mananatili tayong anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi sa huling talata, James chapter 2 verse 5, dinggin nyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga duka sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Tayo pala ang pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, para tayo po'y maging mayayaman sa pananampalataya. Kaya nga, gawin po nating pinakatanging kayamanan ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang kayamanang hindi po natin, mga minamahal, hindi po natin magagastos, hindi natin maiwawala. Ito ang kayamanang mananatili sa atin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at minsan pa umawit. Tayo po'y sama-samang umawit sa ating mahal na Panginoon. At kindly sa ating mga bisita, lumapit po kayo sa unahan. Tanggapin yung ating dakilang Diyos upang isa po kayo sa mga pipiliin ng ating mahal na Panginoon maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Awitin natin ang